God is able. From disability to possibility. Hello po, pinagpalang umaga, hapon, gabi, mga kaagapay. Si Pastor Paulo Sanchez po ang kakwentuhan niyo muna po ngayong araw na ito. At welcome sa God is Able. Tayo po ay napapakinggan ngayon, napapanood sa 702 DZAS, sa FEBC Radio TV at maging sa Facebook Live. At kung may nakikinig nito sa Facebook, marapatin nyo na po. Maximize the platform. Mag-usap-usap po tayo dyan. Mag-comment ho kayo, magbigay ng feedback, maging mga prayer concerns. Pagbati sa mga minamahal nating apektado ng kapansanan. Bukod po dyan, tayo po ay napapanood sa YouTube channel ng 702 DZAS, FEBC Radio TV at sa ating partner television channel. Ano po, pwede ho tayo manood ho sa mga iba't ibang platforms din po kung saan available ang God is Able. Pwede po kayo mag-message sa amin sa smart number nating 0999-223-5675 at pwede pa rin mag-message sa Globe sa pamamagitan ng 0916-296-6620. At pwede pa rin ho tumawag sa landline, mga tito at mga tita ho natin. That's 8654-3322 local 401. Tayo po sa God is Able ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At gaya po ng sinabi ko po, this episode magkwekwentuhan lamang po tayo o pahintulutan niyo po akong magkwento sa inyo ng mga magaganda at dakilang ganap, ng mga ganap-ganap natin dyan na ginagawa ng Panginoon sa God is Able, especially po in this very loaded, this very blessed months of June, July. Hindi ho natin pinlano, skinedule, sinetap ang ating sarili. God set us up for great and good opportunities to minister to persons affected by disability. Ano po ngayong June at July? At ito'y sa pamamagitan ng 3 major programs nating akin pong binabalita sa inyo. Una po at the time of this airing, katatapos natin pong Wheels for the World Caravan or Mission. Sa tulong at partnership ng Johnny and Friends in the United States at kasama ang dalawa nating napaka-able na mga church partners, ang I Am Redeemer Ministries, this time po sa Cathedral sa Santa Maria, Bulacan, ang naging isa nating host. At yung pangalawa nating host ay ang Lighthouse Bible Baptist Church. Ano po, pagbati kila Bishop Ruben, kila Pastor Jojo. Ano po, this time po sa may City of Taguig. At kung saan nakapamahagi tayo ng more than 100 assistive devices na hindi basta-basta natin binigay. Pinaglaanan natin ng oras, pinaglaanan natin ng pag-iingat, at sinamahan tayo po ng mga volunteer therapists natin po na nagbigay ng clinical expert informed advice para mas mabuo yung pag-akap natin sa ating pamahagi ng assistive devices. 2 letter C po ang idadagdag pa nating imbitasyon ngayon this July. Una po sa darating na July 19 to 21 ang camp o family camp kung saan ito na naman po, meron na naman tayo pong grand reunion kung saan tayo po ay mamamahinga. At yun po ang paksa ko mamaya, ang kapahingahan ng Diyos, kung saan we may discover and experience and also share to others rest. At yung pangalawang letter R, the gift of revival. Alam niyo po, para sa mga pamilyang apektado ng kapansanan, maniwala man kayo sa hindi, 1, 2, o this case, 3 araw lamang po ng kapahingahan, napakahalagang regalo sa kanila. It is priceless to gift them with rest. But not just any kind of rest. A rest where they will also have, I pray, an encounter with the Lord Jesus Christ. Manifest through the love of the church, those na mga kabuddies, volunteers nila. At ito siya naway magdala ng spiritual but also whole body and relational revival sa mga pamilyang apektado nito. Ongoing na po ang registration, mga kaagapay, kaya I'm taking this time na paanyayahanan kayo. Mag-message na po kayo sa Facebook page natin or through our church partners para mag-register. Napaka-affordable ang ating subsidy rate. Tayo po ay invited. Ang mga church partners natin, atin pong ini-invite to sponsor and to raise the Lord's unlimited resources para sa mga iso-sponsor na families affected by disability. At yung pangatlong letter C natin, mga kaagapay, ay yung atin pong conference. Nag-conference tayo noong nakaraang Marso, pero then in the Lord's sovereignty and His goodness to us, may isa pa tayong conference. Ano ang kakaiba sa conference na ito? Ito po ay isang community-based response to the needs of persons affected by disability. Ito rin po ay halos kasabay, just a week later, sa pagtatapos ng NDPR Week, yung National Disability Prevention and Rehabilitation Week na sineselebrate ng ating bansa weekly.
annually rather. At pagkatapos ho ng week na yun, ay church ay may kasagutan, di ba? Nakakatuwa, after 1 week ng NDPR week, may tugon ng church. Isa hong pagkakataon na abutin ng buong community. Gumawa ho ng programa, magplano at mag-serve together to collaborate but also to network man lang to reach out to families affected by disability. At ang ating napiling community, ipag-pray nyo po na ipapilot for this, ay ang mga churches, community partners, and families affected by disability sa lungsod ng Pasig, dito po sa may Kapasigan. Ito po ay July 27, 8 a.m. to 1 p.m. Again, nasa Facebook page na ho natin ang poster. Please share it at pwede na mag-register sa link na meron ho dun. Meron naman po tayong napaka-affordable at talaga hong wisely spent na stewardship registration fee of 300 pesos para ho sa ating stewardship. Imbitado ho lahat, especially ho yung mga kababayan ho nating nasa Pasig. Sana makita-kita ho tayo sa Green Hills Christian Fellowship. Again, that's July 27. Ngayon po sa atin pong special ho na pag-uusap, sa atin hong pagninilay-nilay, this case sa salita ng Diyos, nais ko lamang ibahagi sa inyo, mga minamahal nating may kapansanan, ang patungkol ho sa kapahingahan ng Diyos. The kind of rest that God gives us. Alam niyo po ba na may klaseng kapahingahan na hindi ho natin kailangan kapaguran? That may sound rather ironic or odd. Kakaiba naman niyang sinasabi mo, Pastor Paulo. Pero sa totoo lang po, bilang tao, ang kapahingahan po, the rest na nais natin, usually pinaghihirapan, pinagsisikapan, minsan pa nga'y sinusubukan natin bilhin ang kapahingahan. Pinaghihirapan natin ang kapahingahan. Di ba napakalungkot? Pero yun po ang realidad ng taong may kapansanan. Pinipilit natin pagtrabahuhan as if mabibili as if ma-earn natin ang rest. But let me present to you real rest ngayon pong araw na ito. May kapahingahan, uri ng kapahingahan na hindi mo kailangan magpagod, hindi mo kailangan magpagal, hindi mo kailangan patunayan ang sarili mo na worthy of this rest at hindi mo na kailangan itong bayaran o bilhin pa. This is the rest of God. At sa amin pong 3 letrang C na nabanggit ko kanina at maging sa buhay ng taong apektado ng kapansanan, mahalaga na tayo'y namamahinga sa kapahingahang dulot, galing at handog sa atin ng Diyos. Kamusta ang pamamahinga ngayon? Mga minamahal naming may kapansanan, we know your struggle. We know po the human condition of suffering, even painful suffering, even long suffering. Alam namin ngayon nakikinig ka nito, kay tagal mo na po na dinadaanan, pinagsisikapang ibangon ng iyong sarili o minamahal mong apektado ng kapansanan. Baka may nakikinig nito na magulang na isa pong bata na mayroon pong particular na intellectual disability at tinatry mo makipag-usap sa kanyang therapist, sa kanyang pong pediatrician, sinusubukan mo maghanap ng school na angkop kung saan matututot, baka magkaroon ng semblance of a quote-unquote normal, productive human life ang anak mo po na may ganong kapansanan. Our hearts go out to you. Baka may nakikinig po nito na tao po na meron pong uri ng mental health, disability or condition at sinusubukan mong ibangon ang sarili mo. Lumabas ng kwarto kasi lagi ka na lang nagkukulong dyan. Maligo, magbihis at sinubukan mong mag-apply for a job o matuto ng bago pong passion na pwede mong pagkakitaan pero nahihirapan ka. Parang you try and you fall and you fall. And you think that there is no future for you. Our hearts go out to you. Our prayers go out to you. Baka may nakikinig po nito na pamilya na apektado ng kapansanan. Ilang taon na, ilang dekada nyo na nasanay na kayo sa disability. At naisip nyo sa inyong sarili, eto binigay sa atin ng Diyos Pagtsagaan na lang natin ang bawat isa. Pagsikapan na lang nating mabuhay together. Naku, lalo na nung pandemya. Nalaman natin po ang mga vulnerabilities at limitations ng bawat isa. Nung pandemya, lahat tayo na-disable. But ang nakita nating uri ng disability, nung kapansanan, disability in relationships. And so lahat tayo parang meron tayong tanim sa bawat isa. Isang tanim na tampo o tanim na regret o resentment. Wag naman sana. Sa pamilyang apektado ng disability, inaaraw-araw natin po. Minsan, sa ibang pamilya, inaaraw-araw na nila yung regret at resentment. Maaring di mo pinapakita sa minamahal mo, pero may bitterness inside of you. May kapaguran inside of you. And you need rest. Our hearts go out to you. We all need rest. Kahit sa taong walang kapansanan, tao ka din po. Limitado ka rin din po. May disability ka rin sa totoo lang. Kailangan natin ng kapahingahan. Let me post this illustration for us. Nasubukan niyo na po ba magplano for a summer vacation?
Now, alam ko pong tag-ulan na po. Hindi pa naman huli. Pwede pa naman tayo mamasyal-masyal. Bakit ka nagbabakasyon? Hindi ba para magpahinga? Hindi ba para ikaw po ay magkaroon ng tinatawag na rest and recreation? Pero pansinin mo, sa umpisa pa lamang, sa planning stage pa lang ng inyo pong bakasyon, nakakapagpahinga ka ba talaga? Pinag-uusapan nyo, saan tayo pupunta? Ayan na, nagsimula na ang diskusyon, debate. Gusto ko sa beach, gusto ko sa bundok, gusto ko sa bahay. Then napunta sa, sinong gagastos? Daddy, Mami, oy Junior, may trabaho ka na. O yung allowance mo, nag-save ka ba sa allowance mo? Sagot mo yung lunch ha. Ay wala akong pera, may bibilin ako doon na. Nagiging stressful na po. Minsan toxic yung simpleng usapan ng sinong tataya. Wala pa tayo sa mga usapin na, magtutwining ba tayo doon? Anong dadalhin natin mga damit? Dapat lahat tayo naka-Hawaiian shirt ha? Kasi nasa beach tayo. Wala pa tayo sa mga detatadali na pinagmumulan ng mga minsay, diskusyon, debate, pagtatalo. O pagdating natin sa venue, sabihin natin nagka-agrihan na kayo, napunta na kayo sa inyong dream destination for that summer, nakapagpahinga ba talaga kayo? Iniisip nyo, ano gagawin natin? Ito umaga gagawin natin, dito tayo mag-lunch, dito tayo maglalaro sa hapon, o hanggang gabi ha, may videoke pa tayo hanggang alas 10 ng gabi. Nakakapagod. Tapos sa simpleng bagay na group shot, groupie, para mag-post sa social media, na ilan-ilan lang naman na makakakita. Nagtatalo-talo pa tayo. Anong best angle ko? 45 degrees? Anong backdrop natin? Ngiti, smile. Pero sa loob ng puso mo, pagod na ako, gusto ko matulog. Layo ng biyahe, sakit ng katawan ko. Ang dami ko iniisip, naiwan ko trabaho ko, naiwan ko studies ko. Hirap, diba? Sa ating attempts at getting rest, we're not rested. That is a simple picture of human rest. By the way, tapusin ko na yung kwento ng bakasyon. Pag uwi nyo sa bahay after bakasyon, napagastos kayo, sabihin na natin, bumili ng souvenir. Kaninong credit card ang ginamit? Kay mami, kay daddy, paano natin babayaran yan? Di ba uso sa ating mga Pilipino? Fly now, pay later. Sarap mag-fly now for 1 week. Pero hirap mag-pay later for what? 3, 4, 5 years? Wala rin kapahingahan. That again is a picture of human rest. Dahil tao lang tayo, hindi natin humakuha ang tunay at ganap na kapahingahan. Ganon din po sa pamilya at taong apektado ng kapansanan who have been struggling not only for a vacation but for the rest of their lives. Iba sa kanila mula sinapupunan pa lang na nanay nila, they have been struggling with disability. Iba nga'y nasanay na, iba nga'y hindi na alam na sila po ay may disability. But let me present to you today at remind us today na may kapahingahang tunay at ganap galing sa Diyos. In the Word of God in Hebrews chapter 4, verses 10 to 11 na lamang po tayo, but feel free to read the whole chapter. Napakagandang paalala, encouragement from the Lord. Sabi ho dyan in this translation, "For the one who has entered his rest has himself also rested from his works, as God did from his. Therefore, let's make every effort to enter that rest, so that no one will fall by following the same example of disobedience." Meron po palang kapahinga na hindi mo kailangan pagtrabahuhan, pagsikapan, paghirapan o bilhin. Ito po ay regalo po ng Diyos. This is a gift of God's grace. Rest is a gift of God's grace. At sa Hebrews, ang pinag-uusapang kapahingahan po dito ay kapahingahan po na galing ho kay Jesus Christ. Na ang tanging gagawin na lang po natin ay tatanggapin. Receive Jesus Christ through His gospel and receive His rest. Balik lamang po ako sa illustration kanina ng summer vacation. Think about, pikit mo yung mata mo ngayon. Imagine, kahit nasa tahanan ka, nasa wheelchair ka ngayon, o nasa dilim ng kwarto mo, think of where you want to be. Think of a place, a situation of rest, yung dream destination mo. As if hindi na po issue ang oras, hindi na issue ang pera, hindi na issue ang kapansanan. Saan mo gusto pumunta? Kung saan masasabi mo, magpapahinga ka talaga. Anong gusto mong gawin doon pag nandun ka na? Sige, imaginein mo. Kaming mag-asawa po, na-imagine namin, ang amin hong laging iniisip, tabing dagat, sunset, magka-holding hands. Siguro may inom na iced tea, 4 seasons. At walang iniisip. Ang ministry, si Lord bahala. Ang pangangailangan pang araw-araw, nag-provide si Lord. Yung tipong we get to enjoy the moment and enjoy each other's presence and love. Anong version nyo nun? Ano version nyo? Now, hindi na po to imagine this. Ito na ang katotohanan. Alam niyo po ang ginawa ho ng Diyos through Jesus Christ, His Son. Inimbita ka na ho sa dream vacation mo, where you will find the rest you want and you need. At ito pa maganda, all expense paid for.
Pinagbayaran ni Jesus Christ through His blood on the cross, through His death and resurrection. Yung ticket mo, yung airline ticket mo, yung hotel booking mo, lahat ng gastusin mo, breakfast, lunch, dinner, gusto mo buffet pa, He will give you the best kind of setup, the best kind of experience. Yung tipong lahat ng selfie mo, lahat ng groupie mo at ng pamilya mo, ang ganda ng angulo, ang ganda ng lighting. Kapost-post sa Instagram. The best version of a vacation you can ever have is offered to us. All expense paid, inaalok ka today ng Diyos through Christ in His gospel. Natanggapin mo lang. Tanggapin mo lang. Alam niyo, problema ho sa atin po minsan, nasanay na kasi tayo sa version natin ng kapahingahan, hindi na ho natin naintindihan, nalasap ang kapahingahan ng Diyos. Well, right now, as matter of truth, as matter of gospel truth, we offer it to you. Receive Jesus Christ and the rest He wants to give you. The rest of Christ na pinag-uusapan po dito. You don't have to do good works. You don't have to prove yourself. You don't have to be a product or a victim of your past or what people have done to you. Kasi may iba sa atin produkto ng bad works, of sin, of our sin and the sin of other people and the sin in this world. The sin in this world. Hindi na ho natin kailangan maging produkto nun. Bagkus tayo po mabubuhay na po sa kapahingahan ng Diyos. Well, before I proceed, if you wish to receive that rest, it is freely offered. Receive Jesus Christ in your heart today as your Lord and Savior. Believe that He is God's rest unto us. Diba sabi niya, lapit kayo, come to me. Lahat tayo nabibigatan na sa ating experience araw-araw. Lahat sa ating nasanay na sa disability journey natin. Bigyan natin sa Kanya at papalitan niya yan ng light burden. Papalitan niya ho yan ng kapahingahan sa atin. Struggle ba? Tanggapin ang kapahinga ng Diyos. May pinanghahawakan ka ba? Maybe you're holding on to your way of life. Ayokong makilala tong Kristong ito. Ayokong maglakad sa Kanya kasi okay na ako sa buhay na to. Sanay na ako sa paghihirap. Sanay na ako sa kapansanan. Kaya nga mahalaga yung sinabi sa verse 11 dyan Therefore, mga kaagapay, let's make every effort. O ba yung Pastor Pao, meron palang kailangan na works. Make every effort. Magbanat ka ng buto, magsipag ka, pag sumikapan mo, yes, meron effort involved. Your effort involved. Para saan? To enter that rest. Natanggapin yung imbitasyon ni Jesus Christ. Yun lang nga po, kailangan mo paghirapan, pagsikapan. Natanggapin ito. Naintindihan ko mga kagapay, siguro masyado po kayong nahirapan na, even traumatized by other people. Iba sa inyo, tao lang po, no? Sa panahon ngayon po, sino po sa inyo ang na-scam sa SMS, via email o sa DM, direct message, sa private message. Kaya medyo suspicious tayo sa mga alok na ito. Sabi natin, it's too good to be true. Posible ba na sa gitna ng kahirapan, kapansanan, may Diyos na may kapahingahan sa Kanya at may every blessing that comes with His rest? Meron ganyan ba? Meron Kaya lang we have to po unburden ourselves, meaning po we have to also be disabused of trauma, of our suspicion, of our jadedness and cynicism, yung ating negative thinking minsan, o kinasanayan nating negative thinking pattern na, talaga ba? May ganyang klaseng buhay sa akin? Pag tinanggap ko si Jesus Christ, gumaling ba ang sakit ko? Nawala ba ang kapansanan? Bumangon ba kami? Hindi naman Hindi naman ako napunta sa dream destination na ini-imagine ko kanina. Well, kaya ho natin kailangan po to do our best to make every effort with the help of God na tanggapin yung rest niya. Kasi minsan hirap tanggapin ang rest niya Doon ho minsan nagkakatalo. Ito ang nais ng Diyos para sa'yo, ayaw mo tanggapin. Ito ang best version of your life na ginawa sa'yo ng Diyos. And maybe, at kami mag-asawa, we affirm this, maybe the best version of your life is with disability. If I may humbly propose so. And I know this is so hard to accept. I know this is so painful to the heart to accept. But let me repeat myself again, my friend. Maybe the best version of your life, your dream destination and vacation, is a life with disability. Yes, Jesus can and loves to heal you, to transform your life, to make you walk again, to make you come out of your room and be part of society again, for you to finish schooling and have a great job. But because of Jesus' love as well, He will be with you even if God allows that you still have disability after you receive Christ. Maybe because, as many people in scriptures and all over have discovered, ang best version of your life ay hindi yung gusto mo o yung iniisip ng iba para sa'yo. The best version of your life is where you are with God. True rest, lasting rest is wherever you are, but you are with God. Saan man ka man sa mundo, ano man ang kalagayan mo, ang pinakamagandang bersyon ng buhay sa'yo
ay kung saan kasama mo ang Diyos. Nabanggit ko kanina tayo po sa God is Able. We are promoting po 3 C's. A caravan for wheelchair distribution, a camp, and a conference. Dami namin hong mga works. But alam niyo po, tinuro sa amin ni Lord at mga partners namin, enter. Make every effort to enter to God's rest. So that you will have the best version of ministry. Alam niyo po, minsan kahit sa church sa ministry, sobrang busy natin. Kasi may ideal version, may dream version tayo ng church. Gusto namin, church namin maging ganito kami karami, ganito kasaya, everyday may nangyayari. But are we really, in doing so, even in serving in the name of the Lord, are we really rested in His presence, in His goodness, in His love? Are we helping people get rest? Or are we burdening them, just like what the Pharisees did in the time of Christ? Binurden yung mga religious people na mga dapat ganito ka, dapat ito yung pamumuhay mo, dapat sundin mo yung utos namin, mga karagdagang utos namin sa mga commandments ni God. Dapat involve ka dito, dapat ganito ka sa social media, dapat. Imbis na maging rested po sila, na-burden sila, napagod sila. Imagine mo po, church, anong sinasabi natin sa mga taong may kapansanan? O dapat ganito ka, dapat maayos buhay mo, dapat nakangiti ka, dapat may ministry ka, dapat part ka ng SG. All good things, by the way. But if our attitude po is not liberating po, unburdening them with the heart of Christ, it may become a burden po, and even po, something that causes them exhaustion po at frustration. Na may sinasabi ni pastor, hindi ko magawa Yung sinasabi ng small group leader ko, hindi ko magawa. Lord, di mo ba ako love? Lalo silang na-stress sa atin. And so we must be mindful that we are also coming from a position of rest, my dear church brothers and sisters. Sa God is Able po, pinaalala sa amin this month and in the coming month, be rested with God. Make every effort to be rested in the security of the love of Jesus Christ. And let God take over and take care of the results. Paano po yan? Punta tayo sa caravan. Alam niyo po, sinabi sa akin po bilang executive director ng God is Able, it's about relationships, Pastor Pao. Start and focus on building relationships. With the partners from Johnny and Friends, i-host nyo sila ng maayos, makipag-usap ka sa kanila, smile with them, laugh with them, cry with them. At tayo mga Pilipino, magagaling tayo mag-host, pero host them in a very personal way, in a very uplifting way. Kahit hindi mo kayang ngumiti sa araw na ngayon, try mo by faith, ngiti ka lang, just do the next right thing to serve them and serve with them. Build relationships with them. Build friendships with them. Yun ang tinuro sa amin. At ano po nangyayari the past days? Update ko lang po kayo. Sobrang ganda ng samahan ng God is Able at ng Johnny and Friends team at ng church partners natin sa Lighthouse at sa I Am Redeemer. Yung mga volunteers sila. Napakagaan ng Wheels for the World na ito. Sana nandun kayo. May sense of God's presence at God's love Hindi mo kailangan pilitin ang gospel kasi damang-dama nila. Hindi lang sa pamamahagi ng wheelchair, kundi doon pa lang sa pagsalubong sa welcoming station. May kumakausap sa kanila, may nagpe-pray sa kanila, may nagre-regalo, nagpapakain sa kanila. Oh, ang gaan kapahingahan itong Wheels for the World na to. Yes, nakakapagod. Nakakapagod mag-serve ng may kapansanan. This is a very specialized ministry. A very, at times, technical and taxing ministry. But where do you go back to? You go back to your security, your call in Christ. Ano tinuro nakikita namin sa Johnny and Friends team, if I may propose? Tinuruan po sila ng sense of surrender that leads them to humility and joy. Kapag rested ka, nagiging humble ka kasi alam mo hindi tungkol sa ito And when I look at the Johnny and Friends team, sa pangunguna po ni Kuya Bill at Ate Loretta, I told them sa interview na ginawa namin for Facebook, I admire you for your leadership. Why? Because sobrang may humility at may joy sa kanilang paglilid. May kagaangan po because they come from a position of rest. Alam mong rested ka kapag humble ka. Hindi mo sinasakop lahat, hindi mo kinokontrol lahat ng tao at pangyayari. Alam mong rested ka kapag may joy ka. Hindi mo kailangan mag-smile for the picture. Hindi po, wala pang picture, nakangiti pa. Nakangiti ka at buong araw ka nakangiti kasi sinusupply ka ni Lord ng overflowing joy. I admire po our Johnny and Friends partners. Everywhere they go, sino man kausap nila, napakababa ng loob nila. Hindi po sila yung mga tipong, kami ang organizer nito Kami ang nagdala ng wheelchair Kami ang team leader dito. Hindi kailangan ng ganun May humility to serve as one and equals with us, their partners locally. And to be joyful.
Ano tinuro po sa mga local church partners natin? Kwentuhan ko po kayo. Sa I Am Redeemer Ministry, ang nakita po namin, there is a sense of surrender that brought unity to the church. Ang kwento po sa akin ni Pastor Jam Caparas, shout out Pastor Jam and to the IRM family. First time ho nila maggawa ho ng isang ganitong klase mission. At napakalaking mission ng Wheels for the World. Sumabak talaga sila. Sabi ni Pastor sa akin, syempre po, no, struggle po ito mag-organize ng something as again specialized, as meticulous as this. Nagtaka sila, tama pa ba itong ginagawa namin, Pastor? Kaya pa ba natin to? They had meetings, minimit ko po sila, nag-training sila, pero first time nila eh. Tama ba itong pag-handle natin ng may kapansanan? Hindi kaya natin sila ma-offend? Hindi kaya natin sila ma-hurt? Or alam niyo po sinabi ho ni Pastor John Piper, go ahead and make mistakes. Go ahead and make mistakes. Alang-alang sa pag-abot mo sa tao may kapansanan, huwag kang mapangunahan ng takot o ng apprehensions o reservations. No limits po. No limitations. Just serve them with love. And even if you make mistakes, I would rather you make mistakes serving them, loving them, than do nothing at all. At I think yun po nakuha po ng I Am Redeemer Ministry. Nag-all out ho sila. Sobrang excellent at organized ho nila. As if ginagawa na nila to for many years. But first time ho nila. Isa pa napansin ho doon, ang daming kabataan. Na-energize po ang youth nila. Sa mga kabataang nakikinig nito, may kapansanan man o wala. Sa mga ka-church po na kabahagi po ng Body of Christ, isa sa mga diskusyon ngayon sa Bali-Balita, especially recently, kung napapansin nyo sa Bali-Balita, ang diskurso ho sa anong ibig sabihin ng love. What is the definition of love? What is the definition of inclusion? What is the meaning of community? Familiar? Baka nakipagtalo ka pa sa social media over that. But you know what po? Itong mga issues na to of love, inclusion, and community, sobrang lapit nito sa mga kabataan. They're very passionate about this. One way in which the church can reach out, engage, and energize the youth is to involve them in issues that they're very passionate about. At alam niyo po ang disability? Ang disability po, walang pinipiling edad. Walang pinipiling race o ethnicity. Walang pinipiling gender. Walang pinipiling economic background. We are all inside and out disabled. And I think po, and I propose that isa po itong napakahalagang tema, issue na pwedeng pagkaisa ng church at ng mga hindi nasa church. We come down, you come together, unite ourselves in our response to the common human situation and struggle. And nakita ko po yung mga kabataan ho nila sa IRM. Again, di sila mga veterano, first time lang ho nila. Sila yung mga naging translator, naging runner, naging worship team instrumentalist, sila po naging photographer, lahat-lahat na po. Ang mga kabataan, they have all the ideas and energy, tap natin. But let's engage them in issues na malapit sa puso nila. Sabi ko po, and I will say again, paniniwala ko lang po, the future of the church, let me be very bold by saying this. Ang kinabukasan ng Church of the Lord Jesus Christ, malaki ho dyan nakataya sa how we will respond to people like those who are affected by disability. Ang mga may hirap, ang mga may sakit, ang mga maralita, ang mga nasa laylayan, ang mga may kapansanan. How we will reach out to them in the name of the Lord will determine the future of the church, not only in the Philippines, but also in the world. Kasi ho, pag hindi ho natin sila inabot, iwan ho tayo sa issue ng love. Iwan tayo sa diskusyon ng inclusion. Iwan ho tayo sa usapin ng community. Nasa atin po ang love eh. Nasa atin po ang idea of inclusion, acceptance. Nasa atin po ang idea of Christ edifying community. And disability ministry helps us get there and experience that. Ano naman po ang nakita natin sa Lighthouse? Sa Taguig po. Nagkaroon sila ng rest that led to excellence in the service. Ang Lighthouse po ay mga veterano na po, kasama na ho natin for many years sa God is Able. And yet sila po ay reliable, maasahan. Their excellence, the excellence of their service is so consistent. Because to them, it's their worship. Their God is great. Our God is great. He deserves great worship, great service. At nakita ko po dun, dahil rested sila kay Lord, dahil they trust in the Lord, lalong mas masigla sila mag-serve, lalong mas nagiging maayos yung programa, mas nagiging excelente ang service, ang witnessing. Hindi dahil robot sila o dahil inutusan sila ni pastor, kundi dahil sila po ay namamahinga sa isang great at good God. Praise God for them. Shout out them sa mga lighthouse ho natin. Saan mang lighthouse kami mapunta?
Talagang lighthouse sila, nagliliwanag with the bright light and excellent but also gracious, loving light of Jesus. Sabi nga ni Pastor Jojo, overflow of God's manifold grace. Ano naman po ang nakita namin sa mga recipients, sa mga tumanggap na mga devices? A kind of rest po na led them to receive the gospel of Jesus Christ. Kikita mo po sa mata, sa mga luha, sa mga ngiti, sa paghinga lang po, sa pag-exhale lang nila habang may nag-share ng gospel sa kanila. Sa hirap ng buhay, natagpuan nilang kapahingahan ng Diyos. Wala ho yan sa atin, wala yan sa kondisyon. Nasa puso ang kapahingahan ng Diyos. And I pray yung natanggap nilang kapahingahan, manatili sila doon. Because when you receive the rest of God, ano pong imbitasyon ho dito? When you say you enter the rest of God, you live in the rest of God. Mamahinga ka na po sa kapahingahan ng Diyos. And by the way, this is not passive rest. This is active rest. Na habang namamahinga ka po sa rest ng Diyos in Christ Jesus, in a relationship with Christ, may gagawin ka. Ano po ang anyo ng response dyan? Nakalagay rin po sa Hebrews 4 sa 11. Kabaliktaran. Ano kabaliktaran ng disobedience na binabanggit dyan? Obedience. What does it look like to live in the rest of God? Obey. Follow Jesus Christ for the rest of your life. Hindi ba pag binabautisman ho tayo, isa sa mga tanong na nag-water baptize sa atin, do you now commit to follow Jesus for the rest of your life? That is what it means to live in the restedness of God. Hindi ho ibig sabihin wala na tayong gagawin. Hindi ibig sabihin po manunod na lang tayo sa gagawin ng Diyos. We are invited. At para ho sa atin sa disability ministry, we go back to John chapter 9, what I call the disability ministry commission of Jesus Christ. We are invited to partake of His works. Tayo po'y kabahagi na po ng saving, ng transforming work ni Jesus Christ. Doon tayo mag-focus, doon tayo magpapagal, doon tayo po magbabanat ng buto, doon tayo magsasama-sama. Hindi para ho makuha po yung kapahingan, pero dahil namamahinga na tayo kay Kristo. Kaya ang ministry may joy, ang ministry may peace, but also ang ministry may selflessness at sacrifice. Because hindi na nanggagaling sa atin to, hindi na natin pinaghihirapan to by ourselves. Nanggagaling na tayo sa pundasyon of our restedness with God. Ano po ang pundasyon ng buhay niyo today? Ano ang pundasyon ng ministry niyo today? Is it built on the sure foundation? Naalala niyo po yung kwento ko ni Jesus Christ? Saan nakatayo ang pundasyon ng buhay mo? Kanino nakatayo ang pundasyon ng ministry? Sa gawa ng tao o sa gawa ni Kristo? Namamahinga siya nawa tayo sa kapahingahan natin kay Jesus Christ. At ito po ang dadalhin ho natin pong foundation ng ating mindset, heartset at attitude at approach sa dalawa pa ho nating paparating na mga imbitasyon. Una po ang atin pong family camp. We will serve families out of the abundance of our rest in Jesus Christ. Ang maganda ho sa family camp, pahinga talaga eh. Extension ng pahinga ho ng Diyos. Pagdating mo ho doon, napakaganda ng lugar, napakaganda ng facility, talagang pinipili ho natin po, talagang dinidiscern ho ng ating chairman, si Sir Moses, saan maganda gawin ito. Accessible ang mga venues ho natin para sa mga may assistive devices. But yung program ho doon, tinutulungan ho tayo mag-rest. Isa hong key theme ng family camp ay bahagi po ang gift of what? Grieving towards acceptance sa mga participants. Alam nyo po, mahirap ho magmamahinga kapag tayo po hindi natin natutunan i-process ho yung ating grieving, pagluluksa. Ang tao pong na may kapansanan, sabi ko pa nung previous reflection ko po, para din niyang namatayan. Yes, buhay sila. Nagsisikap sila, pero may part of them na nawala. May part of their family life na nawala. May part of their self-dignity, self-worth na nawala. Tinanggal ng kapansanan, even from birth. And so parang nagluluksa ho kaming mga people affected by disability. Nagluluksa ho kaming lahat. Me and my wife, we're both disabled. Hindi nyo po nakikita ang disability namin. May kapansanan ho kami. At hanggang ngayon nagluluksa kami. Hindi naman ho kailangan ho pilitin natin ngumiti-ngiti at sabihin, we're okay. Sabi nga ng isang show, it's okay not to be okay. As long as dagdag ko lang, as long as you can cry to God and trust Him. Mabalik po ako sa amin. May mga plano, pangarap kami sa buhay na hindi na para sa amin eh. May mga gusto kaming gawin na hindi na para sa amin dahil nga po sa kapansanan. Yan ang kwento ng mga taong apektado ng kapansanan. And so we grieve. And so in resting with Christ, tinutulungan kami ng Panginoong Diyos umiyak sa Kanya. Ilabas yung dapat namin ilabas. Pati yung galit, yung frustration, i-release. Kailangan mo yan. Ginagawa natin sa family camp yan. No judgment here. Walang magsasabing, oh ye of little faith.
No. We are all just people gifted with mustard seed faith. Tanging pong simpleng pananampalataya lang po na si Kristo ang ating comfort, ang ating rest. Yun lang po. Pagsalu-saluhan ho natin. No judgment here. Sabi nga nila, safe space. Wala ko doon magsasabi sa'yo, kaya naging ganyan anak mo kasi may kasalanan ka nung dalaga ka't binata ka eh. Kaya nagkaganyan yung pamilya mo kasi di ka nag-alaga nung nasa tiyan mo pa yung anak mo eh. O mabuso ko eh. Kasi hindi naman natin hawak lahat ng isip at para-paraan ng Diyos eh. Sino sa atin na makapagsasabi na kaya naging disabled yung anak mo kasi alam mo yung tatlong dahilan, 1, 2, 3, ito. Hindi natin kaya ma-capture all the thoughts. Hindi natin makakapture all the love of God. And so what can we do? Accept. Accept each other. Accept the God who sees us fearfully and wonderfully made. Diyan po ang tema ng family camp. Acceptance. At from acceptance, may rest. At from may rest, nagkakaroon tayo ng bagong buhay. Isa sa mga ginagawa natin sa family camp, sineselebrate natin ang mga talento ng mga minamahal nating children affected by disability. Meron ho tayong dyan tinatawag na talent night. So ipapasign up ka po nila dyan. Kahit anong talent. Isa nga pong talento, naalala ko po si Yuris, hello po sa mga odtohan. Ang kanyang talent, mag-recite ng memory verse. Oh, saan ka nakita nun? Yan ang talent. Alam niyo po, para sa bata ho na may intellectual disability, ang hirap kaya mag-memorize. But ito, nagme-memorize pa ng God's Word. At yung binigay pa nga niyang verse, baka hindi ko pa kabisado. At nakaka-encourage. Alam niyo, minsan one verse lang yan ha. Isang verse lang yan na minemorize niya, pero grabe impact sa audience. Napapapalak pa kami, napapapraise the Lord kami. Kasi kita namin, God is able eh. Sa batang si Yuris. May mga talent ho dyan. May sumayaw, may nag-rap, sobrang nakakatuwa. May nagtula, may kumanta, may sumayaw. At alam niyo po maganda sa talent night, hindi to parang kung program na sobrang sistematiko. Naalala ko talaga last year. May isa akong, I think, teenager na affected by autism. Medyo extreme ang case niya. Hindi pa niya turn mag-perform. Dahil sobrang na-excite siya doon sa nauna sa kanya, pumasok sa harapan at nagsasasayaw ho doon. Kung PA ka, production assistant ka, biglang may sumingit na ganun sa programa mo at iningat-ingatan mo at tingin ni director sa'yo. Anong gagawin mo? Tatalon ka sa stage, hatak-hatak, alisin siya sa camera, wala hong ganyan sa family camp. Bakit? Bakit po? Kasi tao rin naman ho yan eh. Talented din ho yan. Para sa kanya rin ho itong programa. Ba't pa tayo umorganize ng talent night? Para maging systematic? Para maging sobrang ipakitang excellent tayo? Hindi ho eh. Para ipakita sila that God can work through them. And maybe it was time for that person with autism na sumayaw na. And so sumayaw ho siya. Nagpalakpakan ho kami. Just a glimpse of the kind of rest we have in family camp. At yung pangatlong letter C, conference. Wala ho sa plano ho namin to. Again, the gift of God's rest, na-inspire ho kami through our partners. Alam niyo, pagbati ho kila Ate Maloy sa Lombides, sa kanyang family, kila Ate Ellen, sa mga bago ho nating ka-journey sa God is Able. Dahil sa kanila, meron ho tayo pong disability conference called Building Lives Together. Ay, kung alam niyo lang po ang mga testimony nila Ate Maloy, sila rin po, especially recently, are families affected by disability. Nakikita niyo po si Ate Maloy, po si Attorney Winnie po, sobrang panalo ho sa harap ng camera sa kanilang pursuit, sa kanilang careers. But disability happened in their lives, in their family, in the life of their children, in the life of their daughter in particular. But you know po, kung kausap niyo po si Ate Maloy, every time po nakasama ko siya kahit kahapon, nasa panel conversation kami para sa DZAS sa Bicol, she is sent to tears, tears of acceptance, tears of love, tears of joy. Because that is what disability does. Kahit sa mga panalong servants of the Lord Jesus Christ, it opens for us parang unlocks for us a new place in our hearts that we didn't know that was there. A place where Christ's love can fill us. Again, with acceptance, with a lot of compassion. Alam niyo po, may bahagi ng puso natin na medyo nakalock up at medyo tuyo. It's the place of our hearts for compassion. Ang taong apektado ng kapansanan, natututo siya maging compassionate. Yung sinasabi ni Jesus Christ na, what you have done for the least of these, you have done for me also. That is compassion. Marami ho nagsasabing marunong sila magmahal. Marami nagsasabing gusto nila magmahal. Alam niyo po, pag totoo at buhay ang pagmamahal sa iyo kapag may compassion ka. And the thing about compassion is, hindi lang siya ramdam, kita ho siya.
Kaya nga may mga compassion ministries eh. Ang God is Able is a ministry of compassion. Kasi pag may nakita ka at may nadama ka sa nakikita mong kapansanan sa paligid mo, hindi ba may gagawin ka? Hindi ba may gagawin ka? And that is again part of living in God's rest. Pag may nakita ka pong nangangailangan, what would Jesus do? Do it! Because you're following Jesus. At ano nga ba ang ginawa ni Jesus Christ sa mga taong may kapansanan? Sa Bible, sa Gospels na lang po tayo mag-focus. You know, even as a pastor, I confess this. Dati po, pag binabasa, pinipreach ko ang healing miracle sa Jesus Christ sa Gospels. Siyempre, minsan tumatalon ka sa part na para mapakilala nila si Jesus Christ as the Son of God, the Messiah. Praise God. Totoo naman po yan. Gospel po yan eh. Pero minsan, tinatalon natin yung parts na hindi eh. Bago niya ginawa yun, bago niya pinakilalang sarili niya at gospel niya, inabot muna niya yung may sakit, may kapansanan eh. Kahit nga yung walang kapansanan po, yung naalala niyo po yung Samaritan woman by the well sa John chapter 4, ang kapansanan nun hindi kita. Ang kapansanan niya panloob sa brokenheartedness niya. Inabot siya ni Jesus eh. Bago ho siya nakipag-usap, bago siya nagpakilala na siya yung living waters. Sa John chapter 9, ang foundational scripture ng God is Able, what did Jesus do? Ano ang unang-unang action verb dun sa John chapter 9? Jesus saw the blind man. Jesus sees disability. And when you see disability, it unlocks a lot of possibilities. Question for us is, kita ba natin ang disability ng kapwa-tao natin? Kita ba natin ang disability natin o in denial pa rin ho tayo? At kung nakikita natin to na may lente o pananaw, perspective ni Jesus Christ, ano pong gagawin natin? Ang dami. So ano nga ba ginawa ni Jesus Christ? Nandiyan sa John chapter 9. Pinagaling ho niya yung may kapansanan. Yes, nais ho ng Diyos, pagalingin ho tayo. In our modern times today, let's try to improve the quality of life starting from the physical aspect of life, the physical life of a person with disability. But napaka-multidimensional po ng ginawa ni Jesus Christ. Let's read behind or between the lines. It's holistic kind of healing. Ano po nangyari po sa taong dating bulag sa John chapter 9? Ano po nangyari po sa kanyang pagtingin sa kanyang sarili? Yung kanyang self-worth? Pinagaling din ni Jesus Christ eh. A person with disability then and now, people with disability, they live with social stigma. They're stigmatized, prejudged, they are ostracized, even oppressed, pinagtatawanan ho, inaapi sa lipunan, even inaabuse, sadly, iba ho sexually abused. Kaya baba ng pagtingin natin sa ating sarili, tayong may kapansanan. Ano ginawa na Jesus Christ? He enabled that formerly blind man to be, I believe, one of his first evangelists. Wow! Naging spokesperson lang naman ho ni Jesus Christ itong dating bulag na ito. Angat ho ang self-dignity, angat ang self-purpose, at ang tapang-tapang ho niya. Di ba kinwestiyon ho siya ng religious leaders dyan because they opposed Jesus? Sabi ng religious leaders, hindi mo makasalanan yung nagpagaling sa'yo. Eto sabi ho ng blind man, dating blind man, babalay ko kung anong tingin nyo kay Jesus Christ. Pero eto alam ko, eto ang alam ko. May ginawa siya para sa akin, pinagaling niya ako. It's like a life testimony, di ba? Pag tayo pinag-share ng gospel, meron tayong isang strategy na tinuturo sa atin. Share first about your life testimony. Di ba part yan ng evangelism? This man, this blind, formerly blind, stigmatized, ostracized person in society became a spokesperson for God. God is able. Ano pa ho ginawa ni Jesus Christ sa kanyang holistic approach to healing? Kamusta yung relationships ng mama na ito? You read in John chapter 9. Ano ang tingin ho ng mga kapitbahay? Sa Pilipinas, sa tawag yung mga marites na kapitbahay. Anong ginawa ho nila? Dati, pinag-uusapan siya? Bulag yan eh. Second-class citizen. Napansin sa John chapter 9, after siya pinagaling ni Jesus Christ, notice po, ano ngayon ang pinag-usapan ng mga marites na kapitbahay? Hindi ba siya yung dating bulag nating kapitbahay, they said? That to me tells of a great 180-degree turn, pagbabagong buhay sa buhay ng dating bulag na ito. Iba na ang tingin sa kanya ng mga kapitbahay niya. Kahit ng mga marites, wala na kailangan gumawa ng kwento eh. May kwento na siya eh. Dati siyang may sakit, dati siyang bulag, ngayon hindi na. Pagbabago.
Nag-ibang tingin ng ibang tao sa kanya. Sana, I hope, nagbago din yung tingin ng sarili niyang pamilya sa kanya, but it's no longer written in the text. Kasi unang dapat makakita sa'yo, yung pamilya nagmamahal sa'yo. How about yung life niya in the world? We are social beings. We're called to live and serve in the world. Kahit may kapansanan, may kabahagi ho sa mundo. This person served the world. By what? By witnessing Christ to others. I would assume, nag-iba ho ang kanya kong way of life. Siguro, naghanap siya ng ibang klaseng trabaho. Nakakakita na siya eh. Okay na siya sa loob at sa labas eh. May Kristo na siyang nakilala eh. But sabi nga ng kausap ko sinabi ko kanina, nung siya po ay kinu-question ng religious leaders, siya pa ho ang nagpatotoo tungkol kay Jesus Christ. Siya pa ho nag-apologetics para kay Jesus Christ. The sky is the limit. And in God is able po, we're gifted to see po yung mga volunteers po natin po na nagsuserve in society. Yung anak ho ng isang kaibigan natin ho, nagtatrabaho sa isang pizza parlor chain. Salamat sa mga businesses that make it possible for them. Yung isa po, marami po sa kanilang mga anak ng volunteers natin are doing great works of art at nag-exhibit pa. Because marami ho mga may kapansanan are artistically gifted. Ang bagho nila sa lipunan. Iba ko sa kanila po, yung may kapasidad naman are serving in church. Kaya naman po eh. If we open the possibility, just as Jesus did in John chapter 9, if we present them the possibility. Kaya lang, balik po tayo sa church as we conclude. Rested po ba tayo kay Lord? Church, kausapin ko po kayo. Ka-church nyo rin naman po ako. Kapuso nyo rin po kay Lord. Rested ba tayo? Natanggap na ho, naintindihan na ho ba natin yung rest that God offers us? Kasi yun din naman ang ibabahagi natin sa kanila. And so I encourage us, enter into the rest of God. As the God is able team will, I pray, remain in the restedness of God this June and July, I so encourage us, brothers and sisters, live in the rest of God. And in that rest, share your rest with others as well. Especially persons affected by disability. Bilang pagtatapos, please pray for us na manatili lang kami sa rest ni Lord. Yung tema ng ating sharing today. Huwag ho kami ma-pressure, ma-stress sa isa't isa. Minsan po, nawawala ang kindness kapag puro stress tayo. Pag-pray natin po, maging rested ang partners natin. We surrender even the results. Even our prayers are surrendered to God for the results. Pag-pray ho natin yung mga may kapansanan na inabot natin sa Wheels for the World this week, sa July, sa ating camp and conference, ihanda ni Lord ang puso nila for His rest, to enter His rest, and make every effort to enter that rest. And for you, I pray that you may also make every effort to enter the rest of God that is always available and the best kind of rest for you. If you have not received that rest, ang huli ko pong panalangin, ang huli ko pong pakiusap, nawa makilala mo si Kristo Jesus, muli bilang iyong Panginoon, tagapagligtas, bilang iyong kapahingahan. I pray that God removes all obstacles, even po disability and the sadness that comes with it, that we may be free to enter that rest. Let go. Let go na ng mga hinanakit. Let go of the struggle. Let go of the frustration, the resentment. Let go of the bitterness. Let go. Let God help you, so that you may freely enter into the rest of God through Christ Jesus. And second prayer, that you live in it. Obey, follow Jesus Christ, live for Jesus, follow His example, be with the people Jesus gave Himself to, follow His way, follow His heart, follow His example. That's how you live in the restedness of God. Natapos po ang halos isang oras. Nawa ho, kung ano mang ambag ng episode na ito, nakaambag ho ng konting kapahingahan sa atin. Maraming salamat sa inyong pakikinig, mga ka-rest ko, mga kaagapay po namin sa Panginoon, sa inyong pakikinig. Muli itong programang God is Able, Serbisyong PWD. Ako po si Pastor Paulo Sanchez. Nawa po nakapaglaan kami ng katatagan, pag-asa at kapahingahang tunay mula sa Panginoon sa inyo pong mga minamahal naming Filipino PWDs. Tara, pahinga na ho tayo. Pahinga tayo kay Lord. Muli ako po si Pastor Paulo Sanchez. Naniniwala when we're rested with God, when we enter His rest in Christ Jesus from disability, there are amazing possibilities. God bless you with rest, and we love you. God is able, from disability to possibility.